Hello, good afternoon guys. Aga nyo naman. Mr. Buksit, saka Miss Irish. Mga 2:45 tayo mag-start, no? Okay, so habang naghihintay tayo, mag-share muna ako ng music. Sir, anong oras start, sir? Mga 2:45. Kasi ang usually dapat 3 tayo, yung mga 3. No? Opo. Nag-open lang ako ng maaga para makapasok ng iba. Sige, sir, leave muna ako, sir, sa data. Sure, walang problema. Sige. Miss Irish, may audio ka? Wala yatang audio si Miss Irish. So baka nakadata ka, Miss Irish. You can leave muna. Hi guys. Good afternoon everyone. 2:45 tayo mag-start. No? Medyo maaga pa kasi. Nag-open na ako ng 2 p.m. Pero mga 2:45 tayo mag-start. You can leave kung gusto nyo, baka kasi nakadata lang kayo. So sayang yung oras na. So you can leave if you want. We will start at exactly 2:45. Okay, so music muna tayo, no? For those doon sa mga bagong dating, no? 2:45 tayo mag-start. Medyo maaga pa to. No? Nag-open na ako ng 2 p.m. Pero ang start natin is 2:45. Okay, you can leave if you want, pero bumalik lang ng 2:40 or 2:45 mismo. Okay, so baka kasi nakadata lang kayo, so sayang. Okay?
guys, good afternoon. Remind ko lang ulit. We will start at 2:45 p.m. So sa mga bagong dating, you can leave. Pero balik lang kayo ng 2:40 or 2:45. So baka yung iba sa inyo is nakadata lang. So sayang. Okay? Hi everyone, good afternoon. Doon sa mga bagong dating, remind ko lang na we will start at exactly 2:45 p.m. So sa mga nakadata lang, pwede kayong mag-leave muna and balik na lang kayo ng mga 2:40 or 2:45. Thank you. Sir, Yes. Yes, yan. Yes, may gusto magsalita. Wala? Okay. Again, you can leave muna ha. Pwede kayong bumalik ng 2:40 or 2:45. No, sayang yung data kasi hindi pa naman tayo magsisimula.
Okay, good afternoon guys. Good afternoon sa inyong lahat. Okay, Good so afternoon. good afternoon, yes. So, wait lang natin yung iba kasi right now 19 lang tayo ngayon, no? We have 19 Good afternoon, sir. participants. Good afternoon. Wait lang tayo ng konting minuto pa. Okay? But we're going to talk about the if and else statement, no? Kasi natakal ko na rin sa aking video yung variables and constants. So we can proceed now to decision statement, which is if and else statement. Okay? So, antay lang tayo ng konti.
Okay, hello guys, good afternoon again. Okay, so let's start na yung ating klase ngayon. Good afternoon. Okay, so right now we only have 23 participants. So sobrang konti unlike before na umabot ng 80, 90. No? Pero okay lang, sige. Ipopost ko naman to itong klase natin. Recorded naman ito eh. Okay, so let's start our class this afternoon. So I'm going to talk about the decision statements. Okay? So, pag sinabi natin decision statements, sila yung if and else statement. Okay? Ano ba yung if and else statement? So, these are the condition. No? Meron tayong condition na kailangang i-meet para gumana yung ating statement. Okay? So, alam nyo na yung variables, kung paano mag-declare. Alam nyo na kung paano mag-name ng variables. And alam na rin yung ibang rules pagdating sa Java. Okay? So, let's say, I want to have a password. No? Kuha tayo ng, input tayo ng password, create tayo ng password, and i-check natin kung tama ba yung nilagay nating password. Okay, so first we have to discuss the scanner. Ayan. Nababasa ba? Nababasa ba sa inyo? Okay ba yung screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. By the way, I'm using Java and IDE. No? So, meron naman ako dito yung kay JCreator. Pero hindi ko kasi ma-zoom in. Masyadong maliit yung text. So, ang ginawa ko na lang, ito na lang si Java and IDE. Kasi most of you naman is ginagamit iPhone. Okay? So, same lang din naman to ang structure niya pagdating kay JCreator. Same lang yung coding. Walang pinagkaiba. Okay? So, right now we have a public class, Java Act1. So, that is my, this one. This is my public, my class name, no? Si Java Act1, that is our class name. Okay? So, let's go back. We have to talk about scanner. This one. Okay? So, meaning, pag sinabi natin scanner, i-scan niya kung ano man yung input na ilalagay natin. Okay? For example, naglagay ako ng 25 ng int, ng number, ng string, or ng character, babasahin niya yun. Tatanggapin niya yun. Okay? So, scanner is not a variable. Hindi siya variable. Ano? Pre-define siya ni Java. So, kailangan hindi siya ganito. Hindi malaki yung scanner, ganyan. Like this one. No, mali yan. Because Java is case sensitive. So, you have to follow the naming of rules natin. So, scanner. So, scanner lang siya. Hindi siya pwedeng malalaki. Hindi rin pwedeng maliit yung S. This one. So, magkakaroon tayo ng error. Okay? So, kailangan malaki yung S. Scanner. So, again, scanner is to read our inputs. And then, what's next? So, ang sunod nito is yung ating variable na. Okay? Variable na yung kasunod. So, for example, scanner, let's say, scan. So, sir, ang scan ba, yung type mo, yan ba ay variable or not? This is a variable. Pwede nyo palitan to, depende sa inyo. Okay, but I'm going to stick with scan. No? Pwedeng input, pwede rin. Input, pwede rin. Scanner input. So, but I'm going to stick with scan. Okay, scan is equals to new scanner. Saan galing sa scanner? Ito, meaning magkakaroon tayo ng bagong scanner, bagong reader. No, yan kasi siya eh. Ang purpose ng linya na to is magkakaroon tayo ng reader. No, doon sa input natin. Yung linya na yan is to have a reader. Okay? So, new scanner and then system dot in. Saan galing sa system? Ito yung predefined ni Java. And then saan galing yung in, meaning input. Okay? And then don't forget the semicolon. Okay, so what's next? So we have to create variables. For example, tulad ng sinabi ko kanina, I want to create a password. And gusto ko i-compare kung tama ba yung input kong password sa ginawa kong password. For example, gawa tayo ng variable natin. String created, for example, created pass. And then string input pass. Ayan. So,
as you can see, ganito ako mag-name ng aking variable. So meaning, created pass, ito yung na-create kong password. And input pass, ito yung i-input kong password. So there is the difference. So ngayon, sa ganitong uri ng pag-name ko ng variable, malalaman ko agad na, ay, ito ay yung i-create ko. Yung input, ito yung i-input ko. So, pwede natin ilagay na string A, di ba? Tulad ng sinabi ko sa video ko, or string B. Pero, anong meaning yan? Di ba? Anong ibig sabihin yan? So, hindi ko naman sinasabing mali ang pag-name ng ganitong uri ng variable, but this is not the proper way. Okay? Hindi yan yung tama. Non-ethical yan pagdating sa mga programmer. So, tama, okay naman siya, pero yun nga, no? Hindi mo agad, hindi ka magkakaroon agad ng idea kung para saan itong variable na to, itong B na to. Okay? So, much better na maglagay ng ganitong uri ng name, no? For example, created pass or input pass. It's up to you na kung ano yung mas prepare nyo, na mas maintindihan nyo, or yung mas magigets nyo. Okay? So, we have created string to strings. Kasi, pag-create and then yung pag-input. Okay? So, mamaya makikita nyo yan, ano? And then, lagay tayo sa ibaba. Lagay tayo ng statement. System.out.println. Ayan. System.out.println. Let's say, create a password. Okay. Ayan. Nakakasabay pa ba? Nakakasabay pa. Kung may tanong, paki-type lang, no? Paki-type lang sa chat box. And mamaya, i-cater ko yung mga questions nyo. Okay? So, create a password, yung ating statement. And then, next line. Let's say, created pass is equals to, saan galing si created pass? Dito sa taas, no? Yung kay string, this one. Diyan siya galing. Okay? Equals to scan. Saan galing si scan? Dito sa ating reader or kay scanner, no? And then scan that next line. And then semicolon. Okay? Saan galing sa next line? Next line is pwede pa yun ulit ni Java. Code ulit yan ni Java, no? Meaning babasahin niya itong next, no? Tingnan niyo, no? Next line. So, doon pa lang sa term, next line, babasahin niya kung anong i-input natin dito. Sa statement natin ito. Okay? So, sa part na to, magkakaroon ng input dito. Yan. Sa system.out.println create a password, magkakaroon tayo ng input dyan, ng action. Okay. So, try natin i-run. Pakinggan ko pa nga ito. Yeah. Meron tayong error. So, we have an error here. Scanner. So, scanner cannot be resolved to a type. Nakikita ba? Scanner cannot be resolved to a type. Ayan. So, may kulang tayo. Hindi niya mahanap yung scanner. Kasi we haven't inputted an package or import. No? Import, kailangan natin maglagay ng import java.util.asterisk semicolon. Okay? So, in order to use or in order to work scanner, we have to put or we have to import java.util. Meaning ng util is utility. Okay? So, sa loob ng utility na yan, nandoon nakapaloob yung code ng scanner. No? Imagine that util is a container and yung laman ng container na yon is si scanner. Okay? So, try natin i-run. Okay, compilation successful. So, nakikita ba yung maliit, ano? Nakikita? Yes, sir. Yes, sir. Nakikita, sir. Okay. So, create a password. For example, no, yan yung ating nilagay kanina, di ba? So, create a password. So, meaning, in-accept niya to. Itong ating linya na to, in-accept niya. And then, yung code natin na ito, na created pass equals to scan that next line. So, run ulit natin. So, create a password. For example, BSIT 1A. For example lang. Or, nakita ba? Ayan, sige.
1A. So, enter. Ayun. So, wala pang nangyayari. Ano? Kasi wala pa namang comparison na nangyayari or wala pang decision statement na nangyayari. Okay? So, dagdagan natin yung ating code. So, ang code natin ito is to have an input. No? As you can see, nag-input tayo ng ating password using this line. This one. No? Created pass is equals to scan.next line. So, in order for you to input, you need to include scanner scan. That's one, no? And in order for you to use the scanner, you have to include this one. Okay? So, pag wala to sa import java.util, hindi gagana sa scanner, hindi rin gagana si next line. Okay, malinaw yan ha? So, kailangan meron muna tayong java.util. Okay? So, let's proceed. Dagdagan natin itong code natin. And then, type tayo system.out.println equals, enter your password. Okay? So, again, gayahin lang natin ulit itong code natin. But this time, we are not going to use created pass. This time, we're going to use input pass. Okay, saan galing si input? Dito sa ating string input, sa ating variable input pass. Okay, and then same lang din naman, scan.next line. Okay, so try natin ulit run kung anong nangyari. Compilation successful. So create a password, for example, gnel. Ayan, enter. Enter your password. For example, gnel. Okay, so wala pang nangyayari. No? Hindi pa nagkakaroon ng comparison. So, dito na papasok yung ating if and else statement. Ano? Again, yung ating if and else statement. Okay? So, dyan na papasok yung ating decision statement o yung if and else statement. Okay, so paano ba gamitin to? So ganito lang. For example, nagkaroon na tayo ng dalawang input. Nag-create na tayo ng password and nag-enter na tayo ng password. Okay. So to use if, type if. No? Type if and then open and close parenthesis. And then sa loob, lagay tayo, i-compare natin yung ating dalawang variable. Ano-ano ba yung variable natin? Yung created pass and then yung input pass. So, ipag-compare natin sila. No? Kung tama ba yung na-create kong password doon sa in-input kong password. Okay? Yung sa created pass, ito yung gagawin kong password and then yung sa input pass, yun yung ilalagay kong password. Okay. So, let's say created pass. Saan galing si created pass? Dito lang ulit, no? Sa ating variable that equals ignore case. Take note ha. Created pass that equals ignore case. And then type natin input pass. Okay? So, as you can see, hindi ako naglagay ng semicolon kasi hindi naman statement itong linya na to. Okay? Walang semicolon sa dulo, no? Kasi hindi naman siya statement. So magkakaroon lang tayo ng statement, ng semicolon kapag statement lang. Okay? So this time, this is not a statement. This is a decision statement, no? So we don't need to put a semicolon. Okay? And then sa baba ni if, enter ko lang para hindi kayo malito. Sa baba ni if, open and close brackets, no? Brackets yan ha. Hindi yan parenthesis. Sana nakikita yung yung pagkakaiba ng parenthesis at bracket. Okay? So bracket, so ano mangyayari no? Pag compare natin, ano mangyayari? Diba? Pag nag-create tayo ng password and nag-input na tayo ng password, ano mangyayari? Ano gusto niyo mangyari? For example, system.out.println welcome. No? Pagkatama yung nilagay mong password, sasabihin ng system, sasabihin ng program mo, welcome. No? Paano naman pagkamali?
Diba? Paano pagka mali yung in-input mong password? So, dito papasok si else. Ayan. And then, same as before, brackets ulit. Baba ko lang. Ayan. So, pagka nagkamali, anong sasabihin ng system? Let's say, system.out.println incorrect password. Ayan. So, sana nakasabay pa, ano? Konti pa lang naman yan. Konti pa lang itong nakakode natin. Hindi pa ito madami. No? Baka sabihin yung iba dyan, ang haba na. So, 36 line pa lang tayo. Nasa 36 lines. Okay? So, try natin i-run. Ayun, compilation successful. So, tingnan natin kung ano mangyayari. So, create a password. Sabi ng system, mag-create daw tayo ng password. For example, Janelle. Ayan. And then, enter your password. Try muna natin sa maling password. For example, nagkamali ako ng password. Janelle, double E, yung na-input ko, no? So, try natin na enter. Okay, so anong sabi? Incorrect password. Kasi hindi nagtugma yung ating nagawang password and doon sa in-input nating password. So, ang sinabi ni Java, incorrect password. Obviously naman. Diba? So, try natin ulit. I-run. Okay. So, create a password. So, Janelle. And this time, i-correct naman natin yung password natin. Janelle. Okay. So, that's it. No? Welcome. Okay. So, that's how you use if and else statement. No, using string. Ang ginamit natin ay string. Diba? Ang ginamit natin ay string. How about naman sa numbers? Okay? So, later, I'm going to use int. Sinamulan ko lang sa string para mas maintindihan. Okay? So, again, no, review ko lang ulit yung ating code. This one. So, we need to import, no, in order for us to use the scanner. And kailangan meron tayong system.int and new scanner in order for us to create a next line. Okay, so dito yan. So para makapag-input, ang pinaka-logic lang dyan is para makapag-input, kailangan natin ng java.util and scanner. Okay, yun lang yun. So what else? Ayan. No? So may tanong ba? Bago ako mag-proceed sa ibang topic. May tanong. Naintindihan ba? Nan? Walang tanong? Naintindihan ba? Nakasunod? O baka may naiwan? Okay na, sir. Okay naman? Yes, sir. Yes. Okay. Parang Yes, sir. parang matulog yata kayo. Hindi naman. Hindi naman, Okay. sir. Hindi naman. Okay. So, no more question. Napakasimple lang, di ba? Nakapag-create lang tayo ng simple password, no? And then, sabihin agad ng system kung tama ba or mali. Okay? Sa pagkatama, sabihin ng system, welcome. And pagka mali, sabihin niya, incorrect password. Okay? So, that's it now for if and else using string. And how about naman sa int? Okay? So, delete ko lang to ha. Delete ko lang yung ating code. Yan. Okay? So, let's say int, for example, meron tayong tinatawag na grading system, no? For example, yung grade mo ay 90 to 100, belong ka sa class A. No? Pag ang grade mo naman ay 80 to 85, parang gano'n, no? Or 85 to 90, belong ka sa class B. And 80 to 85, belong ka sa class C. And 75 to 80, belong ka sa class D. Parang gano'n. Merong parang naka-organize siya, no? Kung saan kayo nakabilang, depende sa inyong grades. Okay? So this time, mag-input tayo ng grades natin. Okay? So let's say
int grades. Ayan. Wag na. Wag na tayo maglagay ng fixed value. Again guys, pag naglagay tayo ng equals, meaning fixed yung kanyang value. For example, 90. No? Fixed na yung kanyang value na yung ating variable na grades is merong value na 90. Okay, so fixed yan. So, much better na wag na tayo maglagay ng value, i-end na lang agad natin. Okay? Semicolon. Int grades. Okay, so this time, maglalagay agad tayo ng input natin. System.out.println. Enter your grade. For example lang. Semicolon. And then, grades is equals to scan dot next int. Okay? So, sir, bakit hindi siya naging next line? No? Bakit ang ginawa mo ay next int? So, because kanina, ang ginamit natin ay string. No? So, next line meaning babasahin niyo yung isang linya ng statement. No? Kaya nga, next line. Kasi babasahin niyo yung isang linya. And this time naman, next int kasi ang babasahin niya lang ay isang integer. No? Kasi ang input natin dito kay grades ay integer. Hindi character but an integer or number. Okay? So let's see. Try natin i-run. Compilation successful. Enter your grade. Let's say 70. Okay. So what if naman nagkamali tayo, no? Naglagay tayo ng let's say A. Ayun. So magkakaroon tayo ng error na mismatch. Tama ba? Mismatch nga. Ayan. So because ang input mo ay character, pero ang nilagay mo sa iyong code ay int. So malilito si Java, hindi siya magkakaroon siya ng error kasi nga ang nilagay mo ay character or letter, pero ang hinahanap mo ay int. 'Di ba? Ang int is para kay number. So kung gusto mo ng character, use string. Okay? So malinaw 'yan ha. What else? System.out.println, enter your grade. Ayan, so nakapag-input na tayo. So this time, ano gagawin na? Magkakaroon na ng comparison. Magkakaroon na tayo ng if. If grades, okay, so paano natin i-compare to? If grade is greater than or equal, sir, ano yan? Ano yan mga symbol na yan? Ano yung symbol na yan? Mamaya, papalawanag ko. Or greater than or equal to, let's say, 90. And, sir, ano naman yan? Ang percent ang tawag dyan, no? Less than or equal to 100. Sa baba. Ay, nangyari. Ba't lumiit? Wait lang. Close ko lang. Close ko lang. Lumiit. Ayan. So, grade is greater than or equal to 90 and less than or equal to 100. So, ito yung ating condition. This one. Ito yung condition natin. So, pag yung grade natin is nasa loob ng 90 hanggang 100, anong class ka? System.out.println you belong to class A. No? Or let's say, nasa star section ka, kung ganyan. No? So, this time, else na ba agad ang gagawin natin? Kasi yung pagka-else, ganito lang mangyayari. System.out.println you do not belong anywhere. Okay, so masakit naman yan kung ganun. So let's try natin i-run. Okay, so we have an error. Token. Delete this token. So I think we have an error here. Okay, so guys, what do you think? I'm going to ask you now.
What do you think is the error of our program, of our codes? Okay? Who can answer me? Sa mga nag-take ng ICT, what is our error? What do you think? Ang sabi dito, we have syntax error on token. Ito daw, oh. Yan. Less than or equal. Okay, what do you think? Anyone? Para naman interactive yung ating klase ngayon. Anyone? Ano dito ba si ano? Si Ken? Ken? Si Ken ba pangalan nun? Russell ba yun? Nandito ba? Wala. So who can answer me? What is the problem of our code? Tama ba yung ginawa ko? Anyone? Kulang, sir. Kulang. Anong kulang? What do you think is the missing key here? Kulang ng grade, sir. Grades? Ang alin? Dapat, sir, grades greater than or equal to 90 and grades is less than or equal to 100. Okay, so merong grades dito. Tama ba? Ganyan ba? Sino yung nagsagot? Hindi ko napansin eh. Si Yes, sir. Mr. Ganyan, sir. Ayan, si Mr. Jos Buksit. Ayan. So, try natin na rin kung tama ba. Okay, that's good. Very good, Mr. Jos. So, kulang tayo ng ating variable. Okay, so every time na magkakaroon ng comparison, kailangan yung tawagin yung ating variable. So, kasi, isipin nyo, pagkawala yan, pagkawala yung ating variable grades, ano yung i-compare niya? Diba? Wala siyang pagka-comparean, kumbaga. Okay, so we have to input our variable grades. Ayan. So, i-run natin, no? Enter your grade, for example, ang grade mo ay sa buong taon, ang general average mo, nasa ano lang, 75. Ayan. Kawawa naman, 75 lang. So, you do not belong anywhere. Kawawa ka naman, no? So, try natin ulit i-run. Try natin, mga grade mo ay mga nasa 95. You belong to class A. Okay? So, simple lang, di ba? Ang ginawa ko is greater than or equal 90 and grades is less than or equal to 100. Okay, so let's talk about these symbols. Ito mga symbol na yan. Sir, para saan ba yan? Hindi namin alam yan kung saan yan. Siguro alam naman, simula pa ng elementary, alam na yung symbol na, lumit na naman. Wait lang. Hindi ko alam kung bakit nag-trigger itong maliit na ano na ito eh. Ayan. Siguro naman, no, elementary pa lang, alam na kung anong symbol na yan. That is greater, equal, and less than. No? Less than and greater than. So baka ang iba sa inyo, nalilito pa din kung ano yung greater than or less than. Okay? So this is greater than. No? And then this is less than. So we have what we call relational operations. Okay? So kung meron tayong arithmetic, no? Ano ba yung mga arithmetic? Arithmetic, ito yung mga plus, minus, divide, no? Division, multiplication, yan yon. So relational operation is sila-sila yan. Yung itong greater than or equal and less than or equal. So madalas na ginagamit ito sa mga decision statement like if and else, no? Switch, for, while, no? Ano ba yun? Sabi ko na yun. So later on, i-discuss ko din naman yun, no? But this time, ang kailangan nyo lang maintindihan is we are going to use relational operation, no? Pag gumagamit tayo ng if, lalo na at involve ang number or ang integer. Okay, how about this one? Ito, ang percent ang tawag natin dito or end, no? End ang tawag natin dyan. End.
Okay, so meaning ng dalawang end na yan, ng dalawang symbol na yan is end. Okay? And then, ang meaning kasi ng linya na to, ganito. Kung, tatagalogin ko na, kung ang aking grade or ang inyong grade ay mas mataas at mas mababa sa 100. Diba? Parang ganun yun eh. Parang ganun yung statement na yun. No, kapag ang aking grade ay mas mataas sa 90 at mas mababa sa 100, nasaan ako? Saan class ako? Parang ganun. Yun yung pinaka-literal meaning ng linya na to. Okay? So, kumbaga, range siya, range from 90 to 100. Okay? So, kung gusto niyo makakuha ng grade na nasa gitna ng 90 hanggang 100, so you can use this symbol, no? This operation. Okay? So, meron pa tayong isa, or, ang tawag naman natin doon, ito yung symbol niya. Yan. Yan yung tinatawag na or. Okay? Ang sabihin naman ng or is, kung alin man ang makuha mo dito, for example, ang grade mo ay nasa 90, ilalabas niya to. No? Kung ang grade mo naman ay mababa ng 100, ilalabas niya to. Yung you belong to class A. Okay? So, yun yun. Ay, wait lang. May nag-chat sa akin. Wait lang ha. Wait lang guys. Okay guys, I just have a message, no? Okay, may nag-send sa akin na message na ang ating program head ay magjo-join sa atin. Okay, just to observe kung paano ba yung ginagawa natin ngayon. Okay? So right now wala pa naman siya, so I'm still waiting for him to join. Ayan. Ito na. Okay. Good afternoon, Sir Romel. I would like to acknowledge the presence of Sir Romel. Good afternoon po. Good afternoon, everyone. Hi, sir. So, sir, nakapag-start na po ako ng lesson ko. Okay, no problem, sir. Apo. Medyo sa gitna na po ako ng klase ko eh. Sige, sir. No problem, diretso. Okay po. Okay. So, let's go back again. So, we have another one here. That is what we call OR. No? So, last time, this one, is kailangan nasa loob siya or nasa range siya ng ating ilalagay na value. For example, 90 to 100. And kapag ginamit naman natin ang OR, nang pipili lang sa isa. Kung ang grade mo ay mas mataas, ilalabas niya tong you belong to a class A. And if your grade is below to 100, ilalabas niya tong you belong to class A. Okay? So that is the difference between OR sa kanong AND. Okay? So ang symbol ni OR is this one. Okay? So, sir, paano po kapag ang grade ko nasa 80 lang or nasa 70 lang? So, we have to put another statement or another decision statement. No? So, ang ginawa lang natin... Ano yung dalawang uri ng files? Ano yung dalawang uri ng files? Okay, so i-mute ko lang muna lahat ha. I-mute ko lang and... Okay, ayan. So, again, what if yung ating grade ay hindi nasakop ng 90 to 100? And we need another line of decision statement, no, para doon sa grade na yan. For example, 80 or 85 to 89, no? Kasi hindi na siya pwede maging 90. Why 89?
Kasi ang 90 is nasa class A na. No? As you can see here, no? Ginamit natin ay 90. Or kung gusto nyo include ang 90 sa class B, gagawin natin itong 91. So, ganun yung kanyang logic. Okay? So, let's add another line. So, this is what we call nested. Okay? Ine-nest natin yung ating if para mag-add ng another line. So, ganito lang yan. Else if ang tawag natin doon. Okay? So, for example, diba, kulang tayo ng isang line. For example, 85 to 90 and ang lalagay natin yung belong to class A. No? So, we have to put another if. Hindi naman pwedeng if ang ilagay natin dyan. Magkakaroon tayo ng error. So, we have to use else if. So, ang tawag natin dito is nested if. Okay? Nested if ang tawag natin dito. Meaning, and-extend natin yung isang decision statement using if. Okay? So, create ulit tayo ng panibagong statement, panibagong expression. So, grades is less than or equal to, let's say, 85. And grades is less than or equal to 90. Okay? And then, curly brackets. Okay? So, we have to put statement like this one, system dot out dot print line. Let's say you belong to class B. Okay? So, let's try to run this one. Okay. So, enter your grade. So, ang condition natin is from 85 hanggang 100 na. Pero this time, pag ang grade mo ay nasa gitna or nasa pagitan ng 85 hanggang 90, nasa class B ka. Ganun yung logic niya. Ano? Pag ang grade mo naman ay 91 hanggang 100, nasa class A ka. Okay? So, let's try natin. So, enter your grade. Let's say 87. Okay, so that's it. You belong to class B. Okay? So, ganun na kasimple guys, no? So, kung ang grade mo naman ay below 85, so input ulit tayo ng panibagong else if, no? Panibagong else if. So, try natin. Else if grades is greater than or equal to, let's say, 80. And grades is less than or equal to, ilan na? 85 pa rin ba? No. We have to use 84. Kasi ang 85 is nandito na kay class B. So pag nalagay natin dito sa baba is 85, malilito na si Java kung ano yung ilalabas niya. Pwede niyang ilabas yung belong to class B and pwede niyang ilabas yung class C. No? So, ganun siya. So, we have to be careful with creating our numbers, no? Especially sa mga ganitong uri ng program. Kasi magkakaroon tayo ng konting logical error. Okay? Hindi siya system error but logical error. Okay? Brackets again. System.out.println. You belong to class C. Okay? So, try natin. Enter your grade. Ilan yun kanina? 80 to 84. Let's say nasa, 82. You belong to class C. Okay, again, run natin. Gawin natin 85. Ayan. Enter. You belong to class B. Again, run natin ulit. 90. 91. Let's say 91. You belong to class A. Diba? Binago na natin. Kasi kanina ito ay 90, diba? So what if kaya ginawa kong 90 ito? No? Ginawa kong 90. So, greater than or equal
Meaning, kung mas mataas man or katulad, mas mataas o katulad, ilalabas niya si class A. Ngayon, meron tayong expression dito na less than or equal. No? Kung mas mababa man o katulad, execute niya si class B. Okay, so try natin i-run kung ano mangyayari. Let's say 90. You belong to class A. So bakit hindi lumabas si class B? Kasi ang nating naunang expression is si class A. Nakita niya agad yung condition dito, no, sa part na to. This one. So hindi niya na kailangan pang magbaba or basahin yung sa ilalim niya, no, para malaman na kung nasaan ba yung 90 na yon, yung in-input nating 90. Okay, so that's why ang nilabas niya is you belong to class A. So simple lang. Okay, now I want to join the string. Kanina, no, nag-input tayo ng string. And then, ang gusto ko nga mangyari ngayon is mag-create tayo ng password. And then, babanggitin yung ating pangalan. And then, sasabihin ng system, for example, G, ito yung grade mo. Parang ganon. G, you belong to class A. No? But with with password, no? Kailangan may password. Bago tayo makapag-input ng ating name, mayroon, dadaan muna tayo sa password. Diba? Siyempre, parang pag-login natin sa Facebook, bago natin magamit yung ating account, mag-input muna tayo ng ating username or ng email and ng ating password. So this time, magagawin lang natin is password na lang muna. Okay? And next time na yung username. Okay? So we have int grades. So again, ulitin natin yung code natin kanina. String cpass na lang or created pass para mas madali. Ayan. And then another string I pass or input pass. Pwedeng ganun. Okay? So, sabi ko kanina, bago tayo makapag-input, kailangan dumaan muna tayo doon sa password natin. And then yung name pala, nakalimutan ko yung name. String, for example, full name or full N or pwede ring F name, full name. Now, it's up to you kung paano kayo mag-name ng inyong variable. Okay? So, umpisahan natin dito. System .out.println and create a password. Okay? So, yung kanina lang, yung code natin kanina na ginamit natin. So, create a password and then cpass is equals to scan. Saan galing si cpass? Ito sa ating variable na string cpass, no? Meaning, create a pass, parang ganon. Scan, next line. Semicolon. And then another statement here. System.out.println. Enter your password. And then, input natin, I pass is equals to scan.next line. Okay? So, try natin kung anong mangyayari. Create a password. Let's say, Janelle. And then, enter your password. Paano kung mali? Ayun. So, kung mali, pag mali yung ating password, dapat hindi tayo mag-proceed doon sa ating system. No? Ang nangyari dito, kahit na mali yung ating password, nag-proceed pa rin tayo doon sa system. So, lalagyan natin ng condition yon. Okay? So, pagka mali, hindi ka mag-proceed. Pagka tama, proceed ka doon sa system. Okay? So, balik tayo. Ayan. So, system.out.println, enter your password. Okay, so maglalagay tayo ng panibagong decision statement here. If cpass that equals ignore case, open and close parenthesis, and then I pass. So this time, no, pag-compare niya kung tama ba yung in-input natin kay cpass,
at doon sa ilalagay nating password kay iPass, no? Pag-compare niya yung dalawa na si CPass at si iPass kung parehas ba ng password o ng parehas ba ng mga karakter. Okay? System dot out dot print line. No, sabihin natin. Pagkatama, welcome. No? You may use this grading system, for example lang. No? So sabihin ng system ng program natin na pagkatama yung password, welcome, you may use the grading system. Okay? And then kapag kamali, lagay tayo dito ng else. Ano sabihin natin? System that print line incorrect password, try again. Okay? So try natin ano. Run, create a password, let's say Jinel, and then enter your password. Let's say mali muna, ano mangyayari? For example, mali. Incorrect password, try again. Okay, tama na yung ating condition, pero ang nangyari is nakakapasok pa rin tayo doon sa system. No? So dapat hindi ganun. So anong gagawin? We need to put this code, ito, kung nasaan yung grade natin. Yan, yung code natin, yan. Ikakat natin ito, ipipaste natin doon sa loob ng ating welcome, no? Kailangan nasa loob ito ng tamang password natin. Okay? So, select. And then, cut. Punta tayo dito. Paste. Ayan. So, ano nangyari? Nilagay ko lang siya sa loob ng ating code dito. Ayan, no? Sana hindi malito, no? Ang ginawa ko, yung code natin na grade is nilagay ko siya dito sa if. Sa loob ng if ni CPass at ni iPass. No? Nilagay ko siya doon para pagka tumama yung ating code dito, pagka tumama yung ating password, pwede natin gamitin yung system. So pagka mali, like for example here, hindi niya gagamitin yung yung ating system. So try natin i-run. Ayun. So create a password, let's say Jinel, and mali muna kung ano mangyayari. Ayun. So, incorrect password, try again. So, this time, hindi na lumabas yung enter your grade, di ba? Hindi na natin magagamit yung system. Unlike kanina na kahit mali yung ating password, nagagamit pa rin natin yung system. Okay, so, try natin ulit. I-run. Create a password, let's say Jinel. And then, Jinel ulit. This time, tama na. Ayun. So, welcome. You may use the grading system. Okay? So, anong ginawa ko kanina? Yung code natin na itong code natin, pinasa ko sa loob ng if ng ating password. No? So, bakit ko ginawa yon? Kasi ito yung tama. Pagkatama yung ating password, so dapat magagamit na natin yung ating system. So, pagka mali naman, dito, yung else natin, no? Hindi na siya tutuloy doon sa system. So kung nakita nyo kanina kasi itong grade na itong code natin na to is nasa ilalim ng else dito sa part na to, no? So that's why kahit na mali yung ating password, pwede pa rin magamit yung system. So para hindi mali to, itab natin. Yan. Kasi baka malito kayo, no? So importante din itong pagtatabing para hindi nakakalito ako katulad kanina. Ayan. So, ayusin ko lang konti. Else, system.out. Ayan. So, meaning, itong code na to is, ayan, nasa loob ng if na to. Okay, nasa loob siya. Diba? Nasa loob siya, ayan. And then else, ito naman, pagkamali, so wala na. Wala na mangyayari pagkamali.
Okay? So ngayon, gamitin natin yung name. As you can see, hindi pa natin nagagamit yung name, yung ating variable name. No? So isa-isa natin. Pag tama yung ating password, what will happen? We are going to use the grading system, of course. And then, the system will ask our grade, enter your number. And then once, palitan natin ito ng 91. Once you enter your grade, you are going to select, or system will select, no, kung saan ka belong. Kung belong ka kay Class A and Class B and Class C. So this time naman, sabihin natin yung pangalan. No? Let's say, Janelle, you belong to Class C. Parang ganon, yung gusto ko mangyari. Okay? So, gawin natin. So, try mo natin ulit, no? Create a password, Janelle, enter your password, Janelle, enter your grade, 89. Ayan. You belong to Class B. Ayan. So, instead of entering your grade muna, kailangan enter muna natin yung pangalan bago tayo mag-enter ng grade. So, before ito, itong line na to, before to, we need to input our name first. Okay? So, system dot out dot print line, enter your name, semicolon, and then F, ano ba? Ano ba yung ano natin doon? F name is equals to scan dot next line. Okay? So, try natin kung gagana. Create a password, Janelle, enter your password, Janelle, enter your name, Janelle, enter your grade, 89. Ayan. So, ang kailangan na lang natin gawin is i-add yung ating pangalan and then, okay na. Yun na yung system natin, yung kabuuang system natin. Nakakapag-create tayo ng password, nakakapag-input tayo ng password, nakakapag-input tayo ng name, nakakapag-compare tayo ng grade, and nalalabas kung saan yung ating belongingness, no? Kung saan part tayo ng class. Okay? So, add natin. So, system.out, you do not belong to anywhere. Where do you think, guys? No? Do you have an idea kung saan natin ilalagay? Mr. Josh, nandiyan ka pa? May idea ka kung saan natin ilalagay yung part na yon? Let's say, Janelle, you belong to Class A, Janelle, you belong to Class B. May idea kung saan natin ilalagay? Josh? Buhay ka pa ba? Offline na yata si Josh. Okay. So, anyone? Anyone from the group? You can unmute, no? You can unmute para naman may konti tayong interaction. Any idea, guys? Yes, may nag-chat. Hindi maka-unmute, sir. Sorry. Okay. Ayan, sige. Unmute mo na, Josh. Sa harap ng concern, ng you belong. Sa U. You? Bago mag-U. Sa harap ng you belong, sir, bago mag you belong. Okay. Anong ilalagay natin? Yung variable Pangalan, ng sir. name kanina, sir. Variable natin. Yes, sir. Yung enter your name. F name, sir. F name? Yes, sir. Outside ng quotation, sir. Okay. Outside ng? Yan po. Tapos F name plus. Plus. Yan. Yan lang Tama po. ba? Yung iba pwede rin mag-share ng kanilang sagot. So try natin, Try natin. F name plus, wag natin gawing capital Y. Yan. Okay, F name plus, nag-concatenate tayo dito sa part na to sa unahan. Okay? So try natin. Okay, so tinanggap. Let's say Janelle. Janelle, enter your password. Enter your name. Buuin natin. Janelle Ginanaw. Enter your grade. Let's say
95. Taas. Okay? Okay, that's good. No? Janelle, now you belong to class A. Okay? So thank you, Mr. Josh, no? So correct yung sinabi ni Mr. Josh. So we have to put the variable at name sa unahan and i-concatenate natin sa ating statement na you belong to class A. And ganoon din yung gagawin natin sa iba. Copy, paste, and then you. Ayan, and then ganoon din dito. Oops. Yeah. Ayan. Paste natin, comma, small y. Okay, that's it. So create a password, Janelle, enter your name. Ayan, enter your grade. 75. You do not belong anywhere. Wala tayong nakapaglagay ng 75 kasi ang ating condition ay from 80 hanggang 84. So if you want to add another line, so go ahead, no? Add lang ulit ng panibagong else if. Else if ulit, and then yung ating variable, yung ating condition is from 75 to 79. So pwedeng ganon. No? Or kung gusto na lahat din, 70 to 79. Okay? Sila yung belong sa class D. Okay? So using else if, pwede yun. Okay? So that's it, no? Using if and else statement and nested else if, no? So ito yung pinakabuong program natin this afternoon. So we learned how to create a scanner, no? How to input a password, how to compare numbers or grades, no? Using integer, using integer. And then, so kung gusto niyo na merong point, di ba? You can use double decimal point. For example, 90.5, mga ganon. So you can use double, no? Because it accepts decimal point. So pagka int, whole number lang yung kanyang kayang i-accept. Okay? So, do you have any question, class, about our topic this afternoon? Kasi it's 3:49 na, and I think Sir RJ meron ding klase at exactly 4 o'clock. No? So, we only have 11 minutes. So, do you have some question, guys? Anyone from the group? Meron bang hindi na linawa? Meron bang medyo naguluhan? May hindi nakasabay? Anyone? You can unmute your microphone and then ask. Anyone? Yes, Josh. May tanong. Wala po, sir. Yes. Wala naman. Kasi si Josh, medyo advanced na to si Josh eh. Tama ba, Josh? Medyo advanced ka na, ano? Medyo lang, sir. Medyo lang. Okay. That's good, no? At least, nag-advance ano ka. Advanced learning. Okay? So, anyone from the group, do you have some questions? Guys. So, no more question. Naintindihan na? Yes, sir. Wala na, sir. Okay naman? How about the others? Nahiya magtanong? None? Okay, so far wala namang tanong. O kung nahiya magsalita, you can type it in our chat box. Wala talaga. Okay, so meaning naintindihan, no, yung buong klase, yung buong topic na sinabi ko, na tinuro ko sa inyo ngayon. Okay? So this is very helpful, no, itong if and else. Karamihan, no, based on my experience, karamihan sa mga nagpapagawa ng system or sa mga system mismo is punong-puno ng if and else.
Okay? Pero hindi naman ibig sabihin na umiikot lang yung isang system sa if and else. Hindi. This is just a part of the system, yung if and else na yan. Pero malaking tulong to. No? Okay? So, hindi lang naman if and else ang ginagamit natin. Meron pa tayong switch. No? For, do while, no? Yung mga ganun. Okay? So, later on, I'm going to discuss naman yan. No? And nakapag-upload na naman ako sa YouTube ng mga ilang video. Okay? So, more questions pa, guys. Questions. Baka may hindi naintindihan. Wala talaga. Walang magtatanong. Yes, Mr. Francis. Wala po, sir. May tanong ka? Wala po, sir. Wala. Okay. Sir, pwede may nag-chat. Pwede yung screenshot daw. Screenshot, sir. Screenshot. Pati pa naman sa birds pala na, may ganun pa din. Sige, sige. Okay. Ayan, screenshot mo na. Bon. Okay, baba ko ha. Ayan. Okay, baba ko ulit. Okay, so ito na yung end. Okay. So, thank you guys. Thank you for listening, no? I hope na may natutunan this afternoon. Sir, And sir, thank you po. sir, tayo picture para makita yung mga Ay, sige po. students. Ayan. So guys, paki-open pala yung iyong camera. Paki-open and documentation tayo. Ayan oh, mga pogi oh. Stop ko lang yung share ha. Ayan. Yan, para natin. Apo. Ako pala, wala ka sa video, sa camera. Ayan. Man, Hindi nandiyan ko na. sir. Ako sir, nandiyan yung ano ko, yung picture Ay, tayo? ko, sir. Saan ka, sir? Ayun na sir. Wala akong camera dito sir. Nasa bahay pa ako ngayon sir. Okay. Sige. Nandiyan yung pangalan mo. Apo, nandiyan po. Okay, ready? Okay. 1, Guys, 1, 2, 3. Okay. Thank you. okay. Thank you sir. Thank you guys. Sige, Thank you. bye-bye. Okay. Okay, see you on next lesson natin. Thank you guys. Keep safe.